Naromantisa ang Great Wall of China bilang isang tuloy-tuloy at sinaunang harang na sumasaklaw sa hilagang hangganan na itinayo raw lamang upang pigilan ang mga mananakop. Ngunit ang mga pinakaunang pader ay hindi isang nagkakaisang estruktura, kundi isang tambalan ng mga muog na itinayo ng mga magkakaribal na estado noong panahon ng Spring and Autumn at Warring States. Ang unang emperador ng nagkakaisang China, si Qin Shi Huang, ang nag-ugnay sa mga pader na ito noong mga 221 BC upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga nomadikong mananakop, lalo na mula sa Xiongnu. Hindi mula sa mga Mongol na lilitaw pa makalipas ang halos isang milenyo. Tinataya ng mga historiador na mahigit 1 milyong manggagawa ang literal na nagbuwis ng buhay sa ilalim ng matinding pamimilit habang itinatayo ang Great Wall. May mga pagtatantya na mula 400,000 hanggang mahigit 1 milyon ang namatay sa loob ng halos 1,800 taon ng konstruksyon. Karamihan sa mga manggagawang ito ay mga magsasaka, sundalo, at mga kriminal na pinilit magtrabaho sa ilalim ng malupit na kalagayan gaya ng gutom, labis na pagod, sakit, at mga aksidente tulad ng pagbagsak ng mga bato. Dahil sa taas ng bilang ng namatay, madalas tawagin ang Great Wall bilang ang pinakamahabang sementeryo sa kasaysayan. Marami sa mga namatay ay inilibing sa mga mass grave malapit o marahil mismo sa loob ng pader. Noong panahon ng Dinastyang Qin, halos 1 milyong tao ang napilitang magtayo ng pader, ngunit ilan lamang, mga 10,000 ang nakaligtas. Hindi isang tuloy-tuloy na pader na bato ang Great Wall. Nag-iba-iba ang anyo nito, sa kanluran, kadalasan ay mga pilapil lamang ng lupa. Nang muling itayo ng Dinastyang Ming ang malalaking bahagi nito, lalo na malapit sa Beijing, ginamit na nila ang ladrilyo at bato. Isinama rin sa pader ang mga kuta, bantayan, at mga torre ng apoy para sa komunikasyong militar. Iba-iba ang naging paraan ng mga sumunod na dinastya sa pagtatanggol ng hangganan. Pinalawak at muling itinayo ng Han, Northern Qi, Jin, at Ming ang pader, ang iba pang mga dinastya tulad ng Tang, Song, Yuan, at Qing ay mas pinili ang mga kampanyang militar o diplomasya kaysa sa pagtatayo ng mga pader. Ang pagsisikap ng Dinastyang Ming ang siyang bumuo ng malaking bahagi ng Great Wall na nananatili hanggang ngayon, na hinubog ng trauma mula sa pananakop ng mga Mongol at mga sumunod na pagluso. Ang pader ay pangunahing itinayo gamit ang sapilitang paggawa. Sa ilalim ng Dinastyang Qin, pinilit ni Emperador Qin Shi Huang ang daan-daang libong magsasaka, sundalo, at mga kriminal na magtrabaho sa pader. Kadalasan sa pamamagitan ng sistemang corps na nag-aatas sa mga mamamayan na maglingkod ng hindi bababa sa 1 taon, bagaman marami ang napilitang maglingkod ng mas matagal. Maaaring palawigin ng pamahalaan ang panahong ito ayon sa kanilang kagustuhan, at ang mga hindi kayang magbayad ng suhol o bumili ng kapalit, karamihan ay mahihirap, ay napilitang tiisin ang mabigat na paggawa. Ang mga kriminal na nahatulan na magtrabaho sa pader ay maaaring ipasa ang kanilang sentensya sa mga miyembro ng pamilya kung sila ay mamatay bago matapos ang kanilang termino, na lalo pang nagpapalala sa siklo ng paghihirap. Kilala ang mga kondisyon ng konstruksyon sa pagiging napakabrutal. Hinarap ng mga manggagawa ang matitinding klima, mapanganib na mga lugar, at kakulangan sa supply. Napakahirap maghatid ng pagkain at materyales sa mga malalayong lugar ng konstruksyon. Sa bawat 176 kilo ng pagkain dinadala, halos 29 kilo lamang ang nakararating sa mga manggagawa. Laganap ang labis na pagod, gutom, at sakit, at tinatayang mahigit 1 milyong tao ang namatay sa pagtatayo ng pader. Kadalasang inilibing ang mga namatay sa mga mass grave malapit sa pader, dahil itinuturing na imposible at labag sa tradisyon ang ibalik ang kanilang mga bangkay sa kanilang mga tahanan. Ang dinanas na pagdurusa ng mga manggagawa ay nagbunga ng mga makapangyarihang alamat. Ang pinakakilala ay ang kwento ni Ming Jiang, na ang asawa ay kinuha upang magtayo ng pader at namatay dahil sa labis na pagod. Napakalalim ng kanyang dalamhati kaya, ayon sa alamat, ang kanyang mga luha ay nagdulot ng pagbagsak ng isang bahagi ng pader at inilantad ang mga bangkay ng mga namatay na manggagawa. Bagamat hindi totoo sa kasaysayan ang alamat na ito, sumasalamin ito sa tunay na halaga ng buhay at emosyonal na hirap na dulot ng pagtatayo ng Great Wall. Ang mapaniil na mga hinihingi ng konstruksyon ng pader ay nagdulot ng malawakang paghihirap at maging ng mga pag-aaklas. Habang nawawala ng tagapagtaguyod ang mga pamilya at nauubos ang mga komunidad, may ilan na nagtangkang tumakas mula sa kanilang mga tahanan, ngunit namatay rin dahil sa pagod at kakulangan sa pagkain sa daan.
Ang matinding pagdurusang idinulot ng mga dambuhalang proyektong ito ng Estado ay naging dahilan din ng pagbagsak ng Dinastyang Qin na mabilis na napalitan matapos mamatay ang emperador sa kabila ng nakakatakot na anyo ng ilang bahagi ng pader. Karamihan dito ay itinayo gamit ang mga lokal na materyales, pinatibay na lupa, luwad, bato, at buhangin, gamit ang sinaunang mga teknik tulad ng hangtu. Gumamit ang mga manggagawa ng human chain at mga payak na kasangkapan upang magdala ng mga materyales paakyat sa matatarik na burol na nagpapakita ng matinding pisikal na pagsisikap na kailangan. Ang Great Wall of China ay itinayo gamit ang iba't ibang materyales mula sa paligid at mga teknik na nangangailangan ng matinding paggawa na umunlad sa loob ng maraming siglo at sa iba't ibang uri ng lupa at pinatibay na lupa o ram soil. Sa mga patag na kapatagan at rehiyong may loess soil, gumamit ang mga manggagawa ng pinatibay na lupa, pinapatag at pinapatigas ang mga patong ng lupa upang makalikha ng matibay na pader. Karaniwan ito sa mga unang yugto ng konstruksyon at sa mga lugar na kapos sa bato. Sa mga bulubunduking rehiyon, ang mga bato ay kinukuha sa malapit at ginagamit sa mga pundasyon, panlabas na bahagi, at mga tarangkahan. Ang mga bato ay hinihiwa sa hugis parihaba para sa tibay. Kahoy. Ang troso ay ginagamit lalo na sa hilagang silangang bahagi para sa mga karagdagang estruktura tulad ng mga kuta at pader sa gilid, buhangin at tambo. Sa mga desyertong lugar, pinagpatong-patong ng mga tagapagtayo ang buhangin, tambo, at mga sanga ng willow upang makalikha ng matitibay na pader kahit maluwag ang buhangin. Ladrilyo. Mula sa Dinastyang Tang, naging mas karaniwan ang paggamit ng ladrilyo, lalo na noong Dinastyang Ming nang umunlad ang paggawa ng ladrilyo. Ang mga ladrilyo ay mas magaang at mas madaling gamitin kaysa sa bato, at pinagtibay gamit ang lime mortar para sa lakas ng pader. Transportasyon. Ang mga materyales ay pangunahing dinadala gamit ang lakas paggawa ng tao, dinadala ng mga manggagawa sa kanilang likod o gamit ang mga patpat. Ipinapasa-pasa ang mga materyales mula kamay sa kamay sa mga linya, o ginagamit ang mga simpleng kasangkapan tulad ng kariton, lever, at lubid upang ilipat ang mga materyales sa mahirap na daanan. Limitado ang paggamit ng mga hayop sa transportasyon noong Dinastyang Qin. Ngunit tumaas ito sa mga sumunod na panahon. Proseso ng pagtatayo, ang mga manggagawa ay nagbubuhos ng lupa at graba sa mga kahoy na hulma o shutter at pinipiga ito upang maging matibay na patong. Sa mga bahagi na gawa sa bato, maingat na inilalagay ang mga hinating bloke at pinupuno ng mga bato at lupa sa pagitan. Sa mga bahagi naman na gawa sa ladrilyo, inilalagay ito gamit ang lime mortar upang makabuo ng matitibay na pader. Pagsasaayos sa disenyo, ang disenyo ng pader ay inangkop sa lokal na heograpiya at mga materyales, kaya nagkaroon ng iba't ibang lapad, taas, at paraan ng pagtatayo. Sa mga bundok, kadalasang ginagamit ang natural na anyo ng lupa bilang pundasyon, sa mga disyerto naman. Gumamit sila ng mga makabagong teknik sa pagpatong-patong ng mga materyales. Sukat at lakas paggawa, kasama sa konstruksyon ang daan-daang libong manggagawa, kabilang ang mga sundalo, magsasaka, at mga bilanggo na nagtatrabaho sa ilalim ng matitinding kondisyon. Napakalaki ng dami ng mga materyales kapag inilagay ng sunod-sunod ang lahat ng mga batong ginamit, kaya nitong paikutin ang mundo ng 10 beses sa Ecuador. Mga sinaunang teknik sa transportasyon ng mabibigat na materyales. Mga sled na pinadulas ng tubig o langis. Ang malalaki at mabibigat na bato ay inilalagay sa mga kahoy na sled na hinihila sa lupa. Upang mabawasan ang alitan, pinadudulas ng mga manggagawa ang daraanan gamit ang tubig o langis, kaya mas madali nilang nahahatak ang mabibigat na karga. Lalo na sa mga mabuhangin o magaspang na daanan, ang teknik na ito ay kilalang ginamit ng mga Ehipsyo at iba pang sinaunang kabihasnan, mga roller at lever. Ang mga troso ay inilalagay sa ilalim ng mabibigat na bato upang magsilbing mga roller, na nagpapadali sa pag-roll ng mga bato ng mas kaunti ang pagsisikap. Ginagamit ang mga lever upang iangat at ilipat ang mabibigat na mga bloke, na nagpapadali sa kanilang paggalaw at paglalagay, mga daan tubig at balsa. Ang mga ilog at kanal ay nagsilbing likas na ruta ng transportasyon. Nilulutang ng mga tagapagtayo ang malalaking bato at materyales sa mga balsa o barge, na malaki ang naitutulong upang mabawasan ang hirap sa pagdadala sa lupa. Minsan ay nagtayo rin ng mga kanal upang direktang ikonekta ang mga minahan ng bato sa mga lugar ng konstruksyon na nagpapahusay sa logistics. Human chains at manual na paggawa, sa ilang pagkakataon, ipinapasa-pasa ang mga materyales mula kamay sa mga linya ng manggagawa o dinadala sa likod at balikat. Bagamat napakabigat ng trabaho,
Epektibo ito sa mga lugar na walang makinaryang pantulong, prefabrication at modular transport. Ang mga sinaunang Romano ay nagsagawa ng prefabrication sa pamamagitan ng paggawa ng mga bahagi sa labas ng lugar ng konstruksyon at pagdadala nito para tipunin sa site na nagpapabilis ng pagtatayo at nagpapabawas ng basura. Mga kwento tungkol sa kahinaan ng Great Wall of China laban sa mga mananakop, pag-iwas at pagsira, hindi tuloy-tuloy at walang patigna. Harang ang pader. May mga bahagi na hindi kumpleto o gawa sa mga materyales na hindi matibay tulad ng pinatibay na lupa. Lalo na sa kanluran, kaya't nakakalusot o nakakapagwasak ang mga mananakop sa mga mahihinang bahagi. Madalas na nilalaktawan ng mga nomadikong hukbo ang ilang bahagi o naghahanap ng mga daang hindi gaanong bantay, limitasyon militar. Hindi kailanman nilayon ang pader bilang isang hindi matitinag na kuta, kundi bilang isang linya ng depensa, upang pabagalin ang mga mananakop at bigyan ng panahon ang mga puwersang Tsino na maghanda. Mas gumana ito bilang isang sistema ng maagang babala gamit ang mga tore ng apoy upang magpadala ng senyales ng pag-atake kaysa bilang isang buong-buong, hindi matatawarang harang. Ang napakahabang-haba ng Great Wall ay naging dahilan kung bakit imposibleng maprotektahan ng epektibo ang bawat bahagi nito gamit ang sapat na bilang ng mga sundalo, mga pananakop ng Mongol at Manchu. Ang mga hukbong may mataas na kakayahan sa mobilidad at lakas, tulad ng mga Mongol at kalaunan ang mga Manchu, ay nagawang lampasan o wasakin ang depensa ng pader. Halimbawa, nilaktawan o pinasok ng mga Mongol ang pader noong kanilang pananakop sa ika-13 na siglo. Sa kabilang banda, pumasok ang mga Manchu sa China noong 1644 matapos na ipasok ng isang general ng Ming ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagbukas ng mga tarangkahan, na nagpapakita na ang pagtataksil mula sa loob ay maaaring gawing walang silbi ang pader. Simbolikong at politikal na papel. Ayon sa ilang mga historiador, ang pader ay nagsilbi bilang isang politikal na hangganan at simbolo ng kontrol kaysa bilang isang purong militar na kuta. Tumulong ito sa pamamahala ng paggalaw ng mga tao at kalakal, at sa pag-angkin ng teritoryo, kaysa sa ganap na pagpigil sa mga pagsalakay, limitasyon sa mga yaman at lakas paggawa, dahil sa napakahabang-haba ng pader, libu-libong milya. Hindi posible na magkaroon ng sapat na malaking hukbong permanente upang ipagtanggol ito ng tuloy-tuloy. Ang populasyon at mga yaman na magagamit ay limitado, kaya hindi sapat ang bilang ng mga sundalo na maaaring ipwesto sa pader, na nagpapababa sa bisa nito laban sa malalaking, organisadong pagsalakay. Ilang hindi karaniwang katotohanan tungkol sa sakripisyo ng mga manggagawa sa pagtatayo ng Great Wall of China, sa pilitang paggawa mula sa iba't ibang grupo, ang lakas paggawa ay binubuo ng mga sundalo, karaniwang tao, at mga kriminal, na lahat ay pinilit magtrabaho sa ilalim ng matitinding kondisyon. Ang mga kriminal na nahatulan na magtrabaho ay kailangang magsilbi ng 4 na taon o higit pa, at kung sila ay namatay bago matapos ang kanilang sentensya, ang mga miyembro ng pamilya nila ang napipilitang pumalit, na nagpapatuloy ng paghihirap sa loob ng maraming henerasyon, matinding paghihirap at mataas na bilang ng mga namatay, hinarap ng mga manggagawa ang napakabrutal na kalagayan, mapanganib na lupa, matinding panahon, gutom at labis na pagod. Marami ang namatay sa mismong lugar ng pagtatayo, at tinatayang umabot sa daan-daang libo o higit pa sa 1,000,000 ang bilang ng mga nasawi. Tinawag ang pader bilang ang pinakamahabang sementeryo sa mundo, dahil sa mga mass grave na nasa tabi nito, mga paraan ng libing at mga alamat, taliwas sa mga sikat na alamat. Walang mga labi ng tao ang natagpuan na nakabaon mismo sa estruktura ng pader. Sa halip, ang mga namatay ay inilibing sa mga mass grave malapit dito. Ang mga usap-usapan na ginamit ang mga patay bilang mortar o inilibing ng buhay sa loob ng pader ay walang batayan, ngunit nagpapakita ng napakalaking halaga ng buhay na nawala. Epekto sa lipunan at pamilya, ang malawakang pangumolekta ng mga manggagawa ay nagwasak sa mga pamilya at komunidad. Inalis ang mga lalaki mula sa mga bukid, na nagdulot ng pagbagsak sa agrikultura, at ang takot na mawala ang mga anak o asawa ay nagdulot ng panlipunang pagkabalisa. Minsan pati mga bata ay pinilit magtrabaho sa ilang mga dinastya, na nagdulot ng pagbabago sa demografiko at lipunan, kakulangan sa pagkilala. Ang mga individual na manggagawang nagbuwis ng buhay ay nananatiling hindi kilala at hindi nabibigyan ng pagkilala. Ang pagtatayo ng pader ay isang kolektibong gawain na walang tala ng maraming walang pangalan na mga manggagawa, kaya't halos nakalimutan na ang kanilang mga sakripisyo sa kasaysayan.